Masayang araw, mga ka-PL. Habang lumilipas po ang araw, lalong nagiging palaban po ang ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Kanina sa isinagawang Senate hearing on proposed 2025 budget of the Office of the Vice President, mga ka-PL, tila sinumbatan po ng ating pangalawang Pangulo, si Senator Risa Hontiveros, sa napakalaking ibinigay na tulong ni BP Inday Sara dito sa virus na senador, mga ka-PL. Kaya ngayon, ayan, senadora, makailang beses pala itong tumawag, lumapit sa tanggapan ng ating pangalawang Pangulo, mga ka-PL, nagpakapal ng mukha para makahingi o makabingwit ng butante mula sa Davao City. Palibhasa, mabait itong ating pangalawang Pangulo, tinulungan si Hontiveros, mga ka-PL, na makadalawang beses na pong laglag sa halalan. Mabuti na lamang at tinulungan ng ating pangalawang Pangulo na nung panahon na yun, siya alkalde ng Davao. Ayan, nanalo. Tapos nang manalo na, ayon po sa ating pangalawang Pangulo, etong tinulungan niyang virus na senador ay siyang nangunguna na batikusin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ang matapang na pahayag ng ating pangalawang Pangulo. Panoorin po natin, mga ka-PL. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Anong tawag sa ugaling ganito, mga ka-PL? Para sa akin, manggagamit, makapal ang mukha, oportunista, ayan, na politiko. Tapos nung manalo na, ang kapal ang mukha, hindi na nahiya. Yung tumulong sa kanya, anak ng dating Pangulo, na siyang binibiran niya ngayon. Binibira nitong si Risa Hontiveros, si Tatay Digong. Chinika ng chinika ang pangalawang Pangulo, mga ka-PL. BP Sara, sige na. Text siguro, kaya tawag. Sige na po. Bigyan niyo na po ako ng boto dyan sa Davao.
Kasi ayoko na pong matalo sa pangatlong beses. Maawa na po kayo sa akin. Mayor Inday. Mayor pa man po si Inday noon. Hindi pa siya pangalawang pangulo noon. Ayaw pa nga sana sang tulungan ni BP Inday. At saka nung si Kagawad. Ayoko tulungan niya. Virus yan eh. Hindi nagkamali. Yung si Milen Garcia. Pero dahil po sa pag-iusap ng ating pangalawang pangulo, palibhasa nga mabait, at saka naaawa siya kasi babae yung virus na yan eh. Baka nga naman tumulong at maging kasama nila para sa pagtulong sa ating mga kababayan at sa ating bayan. Ayun, tumulong po ang ating pangalawang pangulo. Pero palibasa nga, virus, mga kababayan, ayun na nangyari, hindi na nahiya. Ang kapal na mukha. Di ba? Kaya naitanong ng ating pangalawang pangulo, anong tawag sa ugaling ganyan? Yun po, yung binanggit ko kanina. Yung tatlong yun. Aral po ito, mga ka-PL, para po sa ating pangalawang pangulo. Sa susunod na halalan o itong darating na midterm election o senatorial election hanggang sa baba, sana maging aral ito sa ating pangalawang pangulo. At kay Tatay Digong hindi maiisahan yan eh. Alam niya ang karakas ng mga politikong mga oportunista, mga manggagamit, mga makakapalang mukha. Palibhasa si Inday kasi alkalde pala ang siya noong mga araw niya yun. Hindi niya pa alam ang karakas ng mga senador na makapal ang apog, mga ka-PL. Kung si Tatay Digong nilapitan ni Risa, hindi man mananalo yan. Hindi man tutulungan din niya ni Tatay Digong. Kasi alam na ni Tatay Digong yung karakas ng mga giatay na yan. O si Inday po ang nilapitan ni Risa. Siguro isip-isip nung virus na yan, wala pang itong alam. Hindi pa ako kilala nito, makapal ang mukha ko. O si Inday ang lapitan natin. Ngayon, naisahan talaga ang ating pangalawang pangulo na budol na nga ni Dayunyor at saka ni atin niyang Manggarin. Nabudol din pala nitong virus na senadora, mga ka-PL. Mahal na BP Inday Sara. Nako, maghahalala na naman po. Tandaan po natin, yung mga naging karanasan natin, hindi lamang po ikaw, maging ang taong bayan na nagtiwala dyan sa hinalal natin na Pangulo. Iniloklok natin sa upuan na makapangyarihan. Tapos, walang napapala ang taong bayan ngayon. Sa madaling salita, nabudol ang karamihan sa atin, maliban sa mga loyalista na kahit na mabudol sila, loyalista nga sila ng Marcos kesuhudang pakainin sila ng etchas. Okay lang, kasi nga, loyalista kami ng Marcos. Ayan. Keso humimod kami sa wetpacks ni Dayunyor. Okay lang, ayan. Pero tayo na hindi naman loyalista ng mga Marcos, kundi talagang supporter, ayan, ng mga Duterte, ayan, mula pa nung una. Di ba, mga ka-PL? Masasabi natin, nabudol talaga tayo. Kaya, mga kababayan, sa darating po, etong midterm election na ito, kung sino lamang po ang tutulungan ng ating Tatay Digong, ng pangalawang Pangulo Inday Sara, yun po ang ating iboboto. Naranasan na po nila ang mabudol, maging tayo man. Siguro naman, mayroon na silang aral ngayon. Diba? Na napulot noong nakaraang halalan. At siguradong sasalain na yan ng ating pangalawang Pangulo at ni Tatay Digong kung sino man yung mga tutulungan nila. Kaya, yun lamang po ang ating iboboto, mga kababayan, kung sino-sino man yan.
Yung iba, wag na. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.